Ang ating pong scripture text ay matatagpuan sa Acts, Gawa, chapter 20, verse 24. Muli, babasahin ko po sa iba't ibang version ng Bible. Contemporary English version. But I don't care what happens to me as long as I finish the work that the Lord Jesus gave me to do. And that work is to tell the good news about God's great kindness. English Standard Version. But I do not account my life of any value nor as precious to myself, if only I may finish my course in the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God. The Passion Translation. But whether I live or die is not important, for I don't esteem my life as indispensable. It's more important for me to fulfill my destiny and to finish the ministry my Lord Jesus has assigned to me, which is to faithfully preach the wonderful news of God's grace. Easy to read version. I don't care about my own life. The most important thing is that I finish my work. I want to finish the work that the Lord Jesus gave me to do, to tell people the good news about God's grace. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang buhay na salita. Muli, gumagamit po ako ng iba't ibang version ng Bible upang makita natin yung napakayamang salita ng Diyos at talagang makita natin yung iba't ibang flow. Although iisa ang thought, pero ang ganda-ganda ng mga translation na kung saan nakikita natin yung exact meaning ng talata. So napakaganda pong gumamit ng iba't ibang translation kung tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Maliban sa ating personal gift, personal talent, and personal skills na pinaka-purpose natin dito sa temporary world na to, ay meron tayong pinaka-assignment. But before that, i-explain ko muna itong tatlong human abilities na to. Ang personal gift, personal talent, and personal skills ay under yan lahat ng human abilities na kailangan nating i-discover at i-develop. And there is one ultimate goal. This is to glorify God. Ang personal gift, ito yung natural na lumalabas sa isang tao at gustong-gusto niyang gawin ito kahit hindi siya bayaran. Na-enjoy niya ito kapag ginagawa niya ito at nagbibigay sa kanya ng satisfaction. Halimbawa, good communication. Meron siyang gift of good communication. Hindi lahat ng good speaker ay good communicator. Tandaan natin, hindi lahat ng mga magagaling magsalita ay madali nilang nakukuha yung atensyon ng tao. Ang good communicator, madali nilang nakukuha yung atensyon ng tao. Magaling sila sa promotion, magaling sila sa marketing. Tignan ninyo ang mga komedyante, ang bilis nilang nakukuha yung atensyon ng tao. Pero may mga magagaling magsalita, pero parang paliwala. Pero meron namang mga simple lang magsalita, pero kaagad-agad nilang nakaka-captivate yung puso ng tao. So yun yung good communicator. Meron silang gift of communication. Meron namang personal talent. Sa maiksing panahon, nai-improve mo kagad siya. Halimbawa, talent sa pagsayaw, talent sa pagkanta, talent sa pagluluto. Konting mentoring lang, konting advices lang from the experts, ay na-upgrade mo kagad, na-level up mo kagad, at nai-improve mo kagad. Yun yung tinatawag na talent. Meron kang potential na ma-level up kagad ito. Meron naman yung skills. Ito naman yung kailangan mong pumasok sa school at gradually mo siyang natututunan pakunti-kunti sa mahabang panahon. Halimbawa, yung mga gustong magdoktor, kailangan nilang mag-aral lang 10 years para maging dalubhasa. So yun yung tinatawag na skills. Skills development. Sa mahabang panahon mo siyang pinaggugugulan. Magbabasa ka ng maraming libro, magre-research ka, gagawa ka ng maraming activities para maging dalubhasa ka diyan sa larangan na yan. Okay? So lahat ng yan, merong one goal. This is to glorify God. Personal gift, personal talent, personal skills, lahat ng tao ay meron po niyan. Tandaan natin, lahat tayo ay merong human abilities. Hindi pwedeng wala. Kahit nga yung may mga kapansanan ay nakakabilib. Meron silang human abilities. Pagka totoong tinanggap natin si Kristo sa ating puso, meron kagad tayong assignment dito sa lupa. Ayon sa Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive the power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." Ano po yung assignment natin? To be a star witness.
This must be our saving commitment. Those who have saving knowledge will lead them to a saving faith. And those who have saving faith will lead them to a saving commitment. Lahat dapat tayo ay mayroong saving commitment. Ayon sa Bible theologians, ang Jerusalem ay pwede mong ihambing sa iyong kapamilya. Kailangan mag-umpisa muna ang hawaan ng pinakamagandang balita doon sa pamilya. At yung Judea at Samaria, pwede naman itong maihambing sa iyong kapitbahay, kaibigan, kaklase, katrabaho sa company. At ipahayag, ipakalat mo sa kanila ang mabuting balita. Ang to the ends of the earth naman ay pwede mong maihambing sa ibang lugar na malayo. Pwede kang magmisyon sa ibang bansa at ipamalita doon ang sukdulang biyaya ng Diyos. Ano po ulit yung assignment natin? To be a star witness. Ano ang mangyayari kapag hindi natin nagawa yung assignment natin? Mapapagalitan ba tayo? Mapapahiya ba tayo pagharap natin sa Great White Throne Judgment? Mapaparusahan ba tayo? Saan po sa tatlo? Mamili po tayo. So, ang encourage ko po sa bawat isa, gawin na dapat natin yung ating pinaka-assignment dito sa temporary world natin. Tandaan natin, meron tayong assignment to be a star witness. What is the message today? Be a star witness. Ano ang katangian ng isang star witness? Number 1, confidence. We must be confident in witnessing to others by our personal transformation. Kailangan nakikita na si Kristo sa ating buhay. Kailangan merong pagbabago. Kailangan tayo na nagsishare ng pinakamagandang balita sa buong mundo ay merong change life. Kailangan back up by our good public testimony ang ating sharing. Kailangan tayo na nagpapakalat ng pinakamagandang balita ay merong gradual decrease of sin in our life. Kailangan paparami ng paparami yung kabutihan na nagagawa natin araw-araw. Kailangan meron tayong faith in action. Hindi dead faith. Kailangan kapag nag-endorse tayo ng isang produkto, nakikita sa buhay natin. Ito ang classic example. Hindi ka pwede mag-endorse ng pampaputi kung maitim ka. Hindi ka pwede mag-endorse ng pampapayat kung mataba ka. Hindi ka pwede mag-endorse ng pampalinaw ng mata kung malabo ang mata mo. Ganon din sa pag-share ng gospel. Hindi pwedeng mag-share tayo ng napakagandang balita kung hindi nagbago ang buhay mo. Kung walang Christ-centered life. We must practice what we preach. Hindi pwede magturo ka ng tithing, ng offering, ng giving, ng sharing kung hindi mo ginagawa ito. Hindi ka pwede magturo ng Bible reading kung hindi ka consistent, hindi ka systematic, hindi ka organized sa iyong Bible reading plan. Kailangan meron tayong leadership by example. Hindi ka pwedeng magturo ng prayer kung hindi ka organized sa iyong prayer list. Kung wala kang prayer list ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, kailangan systematic yan mga kapatid. Kailangan nagle-level up, nag-improve. Kailangan yung prayer list natin noong 2009, hindi na-edit, hindi nag-evaluate. Kailangan merong improvement. Yan ang totoong prayerful na tao. Hindi ka pwede magturo ng good leadership kung hindi ka good follower. Kung hindi ka good servant. You must walk your talk. We must be believable in presenting the gospel. Tandaan, kailangan kapanipaniwala tayo na nag-i-endorse ng pinakamagandang balita. Na itong gospel na ito ay nakakapagligtas. Kailangan makita nila yung ating save life. Makita nila yung saving commitment mo. Makita nila yung saving faith mo. Makita nila na ito na ang tunay na pagbabago. What is the message today? Be a star witness. Ano ang katangian ng isang star witness? Number 2, smart. We must be smart in presenting the one strongest evidence. Ano yung pinakamalakas na katibayan natin? That Jesus is alive 2,000 years ago. The resurrection of Jesus Christ is one of the most important doctrine of Christianity. Kailangan napakahusay ng presentation natin.
Kailangan napakalinaw na i-represent natin yung Redeemer, yung Savior King, yung saving work ng Panginoong Hesus. Kailangan napakagaling ng ating presentation about the saving knowledge, the gospel that saves. Kailangan talagang very clear ang ating pagpapaliwanag ng pinakamagandang balita. Kailangan maayos natin na ipapaliwanag yung 5 essential ingredients of the gospel. So we must be smart. Kailangan may pakita, may pakilala, may expose natin ng maayos ang Panginoong Hesus sa mga hindi pa nakarinig ng gospel. What is the message today? Be a star witness. Anong katangian ng isang star witness? Ready. We must be ready in defending the most specific details of the gospel. We must master the gospel books in the Bible. Kailangan alam na alam natin kung paano ipaliwanag yung mga detalye ng pinakamagandang balita. I suggest basahin nyo po yung libro, yung award-winning book ni Lee Strobel, The Case for Easter. Dito niya po pinapaliwanag yung napakatibay na ebidensya na ang Panginoong Hesus ay namatay at muling nabuhay. Talagang ang ganda-ganda ng kanyang pagpapaliwanag. So sinasuggest ko po ito. Basahin niyo po yung libro, The Case for Easter ni Lee Strobel. At sinasuggest ko rin po na basahin niyo rin po, napakaganda, yung Apologetic Study Bible for Youth. Ang ganda-ganda rin po ng pagpapaliwanag nila ng bawat katanungan ng mga kabataan ngayon, mga millennials, about the Bible. Kaya kung gusto nating idepensa ng malalim, ng maliwanag, ang mabuting balita, kailangan basahin natin ang Apologetics Study Bible. Ito po. Ayan. So, kung hindi lang sana nagkaroon ng COVID-19, baka nagkaroon na rin ako nung ikatlong libro na magbibigay sa akin ng mas maganda pang presentation, yung Archaeological Study Bible. Sayang hindi ko pa nakukuha dahil parating pa lang sana. Ngunit hinadlangan ni COVID-19. Maybe in some other time matatanggap ko rin yung Archaeological Study Bible. Excited na po akong basahin yan. What is the message today? Be a star witness. Bilang star witness ng Panginoong Hesus, dapat confident ka. Meron ka dapat ibubuga. Meron kang kwento na may kwenta. Meron kang pag-asa na dala-dala. Number 2, bilang star witness ng Panginoong Hesus, dapat smart ka. Kailangan napakahusay. Kailangan buhay na buhay. At lahat ng iyong sinasalaysay ay malinaw mong tinatalakay. Number 3, bilang star witness ng Panginoong Hesus, kailangan ready ka. Kailangan lagi kang handa sa bawat katanungan, lagi kang may sagot sa bawat agam-agam dahil ang pinakamagandang balita ay mayroong buhay na walang hanggan. What is the conclusion of our video message today? Be a star witness. Bilang isang star witness, kailangan saturated tayo by the gospel. Kailangan nananalay tayo sa dugo natin ang pinakamagandang balita. Number 2, truthful in the gospel. Kailangan makita sa atin yung katotohanan. Makita nila na totoong-totoo itong pinakamagandang balita na ito. And then number 3, kailangan active for the gospel. Kailangan on fire tayo na nagpapakalat ng pinakamagandang balita. And number 4, rejoice to the gospel. Kailangan nagsiselebrate tayo dahil ang daladala nating balita ay nagbibigay ng buhay na pag-asa para sa lahat. Ayon sa ating scripture text na nabasa kanina, sabi ni Apostle Paul, ang pinaka-importante sa lahat, magawa ko yung pinapagawa sa akin ni Lord. So kailangan magampanan natin, magawa natin yung assignment na nagmumula sa Diyos. So ang challenge ko po sa bawat isa, proclaim the gospel powerfully. Kailangan maranasan at maramdaman nila ang kapangyarihan ng Diyos. Makita ng tao ang kadakilaan, kabutihan at katapatan at dulang biyaya ng Panginoong Diyos. Number 2, present the good news persistently. Kailangan black and white ang tingin natin sa tao. Ligtas na ba ito o hindi pa? Hanggat may pagkakataon tayong kausapin ng ibang tao patungkol sa pinakamagandang balita, this is your chance na ipakalat ito. And then number 3, protect the good news passionately. Kailangan huwag nating hahayaang balahurain ito ng mga kumakalat
ng mga gospel na talagang nagdadala ng misleading presentation. Talagang ang destination nila ay kamatayan. Kagaya ng prosperity, wealth, health, success, gospel, ang dami-daming kumakalat na mga misleading na katuruan patungkol sa magandang balita. Kaya dapat protektahan natin ang pinakamagandang balita. Bilang carrier, we must be a true protector of it. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ng video message na ito. At dahil na-extend ang ating community quarantine until May 15, kailangan manatili po tayo sa ating tahanan at huwag na nating hayaan pang kumalat ang virus. Dapat ipakalat natin yung talagang pinakamagandang balita at talagang sulitin natin. Talagang hanggat may pagkakataon ay ipamalita natin ang napakagandang balita na nagmumula sa ating banal na kasulatan. Salamat po especially sa ating pong mga kapuso at kapamilya sa GEC San Miguel. To God be the glory.